Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. The Sun. Positive, passionate, ganun ka. Or nagumpisa na maging positive ka right now. Naging energetic. Yung magkaroon ng tiwala sa sarili mo. Yung nabuboost yung confidence mo pati. And yung puno ka ng energy and vitality. Ayan. And passion and drive and enthusiasm to pursue your goals, to have the life that you want, no? Na parang inspired ka pa eh. Parang yung bata na masaya. Hindi naman ibig sabihin na bata ka, no? Kundi parang kang bata na very positive, and parang nag-i-enjoy sa buhay, yung ganun, yung masiyahin, no? At very excited to explore or to do something na bago, or yung may abutin na pangarap, or may i-pursue na goal, mga ganun ba? Ano pa ang energy mo ngayon? Or you are a talented person, and diyan ka lang. Or may na-achieve ka na, or nag-succeed ka na. Ano pa ang about sa'yo? King of Earth. You're passionate sa work mo, kung ano man yung trabaho mo, sa ginagawa mo, may passion ka kasi may red dito eh. And you're eager to do your job, your work, to work hard, to achieve what you want in life. Grounded, practical ka na tao, ganun. Reliable, a good provider, kasi parang King of Pentacles din to eh, King of Earth eh. Ano ang next na mangyari sa buhay mo kaya? Reunion. Maybe there's celebration, reunion, party with your friends, or what's with the Three of Cups here? Reunion to kasi may mag-i-invest both of you ng person mo, or basta may magbibigay, may maging generous ng atensyon, panahon, or whatever, no? May pagsasalo, pwede din ganun. May mag-i-invest kung reunion ito sa inyo ng person mo na mangyayari. Mag-invest si person mo, or ikaw, or both of you, mag-invest kayo sa isa't isa. So, ganda yung may equal give and take. Siya man ang mauna, o ikaw, basta merong equal give and take, di ba? So may mangyayari equal give and take as well kasi may skill dito, no? There's balance, merong mag-i-invest, merong mag-receive. So yung isa ay dapat ganun eh sa relationship, ay kumbaga magbigayan lang, ganun ba, huwag magdamot ng, lalo sa relationship, sa love life nyo, dapat ay huwag maging selfish. Masaya ang relationship pag hindi selfish ang bawat isa, no?
Hindi masaya ang relationship, walang harmony, walang balance kung pinapairal yung selfishness na dapat siya lang ang imbisan, dapat ay siya lang ang bigay ng bigay, ganun. Hindi ganun. Dapat nagbibigayan. There's no love, no? Pag selfish yung isang tao, hindi siya marunong magmahal. Pag selfish yung isang tao, no, gusto niya take ng take lang. Okay. Ano pa? Walang balance. Pag yung isa ay selfish, hindi masaya ang relationship pag yung isa ay selfish. Para bang lumalabas, manggagamit lang, no? Ganun. So, ganun. Actually, parang madalang lang ata yung tao na hindi selfish based on my observation na sa mga naobserbahan ko, para madalang lang ata. Tama ba? Madalang ba yung tao na hindi selfish? Madalang lang talaga. Yun ang naobserbahan ko din eh. Madalang lang hindi selfish. Sino po ba nagagay dito ngayon? Si Yahweh po ba? Oh, si Yahweh. Yahweh. So si Yahweh nagsasabi na madalang lang talaga, no? Ang tao na hindi selfish. And based na din sa observation ko na madalang talaga ang tao na hindi selfish. Napakadalang. Based sa observation ko. Pati. Ano ang in-embody mo namang energy? You're on a journey na parang natatransform or you are already a butterfly, no? Kung dumaan ka sa process na yung from a cocoon into a butterfly, you're already a butterfly. Ganun ba yan? Yeah. Parang kung sa bulaklak pa, full bloom na, no? Hindi naka-close yung bulaklak na parang bukol, full bloom na. Kung sa butterfly naman, nag-spread na yung wings mo. Naging butterfly ka na. So, parang lumilipad ka na ngayon, no? Yun na yung journey mo. And as well as, para ba nag-heal, you're connected sa nature. Kasi nakaka-heal din yun eh. Parang nado-drone ka sa nature. You mean, nado-drone ka sa nature? Ganun ba yun? Nado-drone ka sa nature. Yes, nado-drone ka sa nature. And kasama yun sa healing mo. Parang nag-heal ka ngayon. At this time, nag-heal. Upright po ba itong Ace of Cups? Yeah, nag-heal ka. Siguro yung puso mo nag-heal ngayon kasi clarified by Queen of Cups. No? Ace of Cups. Lalo kung na-experience ka ng heartbroken, masaktan, or madami kang pinagdaanan sa buhay ba? Yan. Lalo sa love life, no? Ano ang next na mangyari sa iyo niyan? Dahil nag-heal ka na ngayon, ibig sabihin, patapos na yung phase, yung cycle, no? Na yun na yung naging full bloom na bulaklak pa, or kung butterfly, naging butterfly ka na talaga, na kumpleto ka na nagkapakpak ka na, you spread your wings na. And then, you will start a new journey na lumilipad ka na. Ganon journey. Yung lumilipad na. Ganon. Na marunong na lumipad. Diba? Capable na lumipad. Diba? Yun na yung journey. Marunong ka lumipad na. Lumilipad ka na. Hindi ka na gumagapang. Hindi ka na
nasa loob ng larvae or cocoon. Larvae pala yun. Hindi ka na nasa loob ng cocoon. Ayan, hindi ka na larvae. Ayan, kundi kung sa butterfly pa, naging butterfly ka na, buo na yung pakpak mo, kumpleto na. Full bloom kung sa bulaklak pa. Ayan, I'm very passionate and excited and positive na hindi ka na nagkakaroon ng doubt sa sarili mo, na hindi mo kaya yung gagawin mo, yung umpisahan mo, yung ipursu mo. Hindi ka na magkakaroon ng doubt kasi you are capable ng flying. Parang ganun kung sa kung sa butterfly. Yan. Alam mong kaya mo, no? Kunwari kung may bago na gagawin ka, a project or a business or anything na hindi mo pa naumpisahan pero naniniwala ka, you believe in yourself, you don't doubt yourself, no? Na magsasucceed ka, na magagawa mo yan, na magtatagumpay ka, na kaya mo because you're capable now. Makulit. Doon na. Sa love life mo naman, anong next na mangyayari? Kasi madami ang gusto yung love life talaga eh. Naka-recover ka na sa sadness, hindi ka na magdusa pa na yung uncontented ka sa love life mo, yung hindi ka kontento. So, ibig sabihin magiging, kung magkaroon ka man ng love life o kung may love life ka ngayon, if you're in a relationship or you will be in a relationship, ay makukontento ka na. Hindi ka na magsasuffer sa yung uncontented ka, hindi ka na maging malungkot, hindi ka na maging malungkutin. Magiging balance ka na emotionally and then makarecover ka na sa kalungkutan. Pwede din ka nun. Ano pang mangyayari next sa love life mo? Wheel of Fortune. Upright po ba itong Wheel of Fortune? So yes, yung mangyayari sa love life mo, kung ano yung nakatadhana sa'yo, tama po ba, Yahweh? Kung ano yung nakatadhana, yeah. Huwag mo ano yung bigas, maingay tangga. Baba. Kung ano yung nakatadhana sa'yo, ibig sabihin, magkakaroon na ng pagkikita sa inyo na nakatadhana sa'yo. Ganun ba yun? Hindi pagkikita. Suswertihin ka na sa love life mo. Ganun. Suswertihin ka na din sa love life mo. Yan. So, nakatadhana ka naman na swertihin sa love life mo pala. So, yan. Suswertihin ka na sa love life mo. Ayan. Hindi ka na mamalasin sa love life mo. Yan ang next na mangyayari. Huwag mo butasin yung sako. Boy! Makulit Yan ang ayaw ko eh. Ano pa? Ito clarification lang naman to. Kunin ko na to. Ang next na mangyayari sa love life mo dahil siswertihin ka na sa love life mo, may mag-pursue ba sa yung person? Wala pa. Wala pa daw mag-pursue na person. May mag-message ba sa'yo na person? Tingnan natin. Kaiba naman, wala. Tingnan lang.
Pero suswertihin ka na niyan. Baka ma-meet mo na yung the one, yung nakatadhana sa'yo, makikilala niyo na yung isa't isa. Ano yun? Makikilala mo na yung nakatadhanang person sa'yo. Makikilala mo siya. Hindi pa. Basta suswertihin ka lang sa love life mo. Yan ang ibig sabihin ng Wheel of Fortune. Suswertihin ka sa love life mo. May nakatadhana man sa'yo or wala, ay yun ang nakatadhana sa'yo. Naswertihin ka sa love life mo. Yan. Makulit baba ka, baba. Shh. Ano ang next na mangyayari sa love life mo niyan? Hindi ka na may stress, hindi ka na mag-overthink, hindi ka na maging malungkutin, di ba? Hindi ka na maging problemado. Hindi ka na maka-experience ng anxiety. Pero meron bang, kunwari, tatawag sa'yo? Meron? Tatawag, oo, may tatawag. Pero yung i-message ka, ay wala daw, no? Yun ang sabi dito, no? Ito ay collective reading, no? So, it depends sa inyo. Pa-message man or basta ito ay patawag to, no? Tatawagan ka, may tatawag sa'yo na person. Yan. At magtatagumpay yun at tatawagan ka niyan, ng tao na yan. Sino yung person na yung natatawag sa'yo? Tatawagan ka. Natatawagan ka. Magkaiba yung word na pursue sa tatawag, ha? Diba? Magkaiba yun. Search for the differences. Ay, mabutas yung bigas natin. Kulit. Ano kainin mo? Huwag na sayang yan. Wala na dito batang ko. Batang kulit talaga. Someone na-recognize sa work niya, na-recognize ng boss niya, ng mga tao sa paligid niya, na-recognize ng maraming tao pwede din. Someone na mayroong siyang binibuild, someone na mayroong skill or talent or abilidad ito, magaling sa kanyang trabaho, sa kanyang ginagawa, mga ganun ba. Someone na magaling makipag-collaborate, magaling makipag-work, makipagtrabaho, as a teamwork, as a team, magaling siya makipag-collaborate, no, makipag-collab sa iba ba, no, mga ganun ba. Ganun siya. Ano ang person na to, anong tungkol dito kay Six of Wands na to natatawag sa'yo? Kilala ka na ba ni Six of Wands na natatawag sa'yo? Yun lang kay hindi pa. Hindi ka pa niya kilala. Pero, maybe you're connected spiritually or may spiritual connection kayo. Baka may spiritual connection. Meron kayong spiritual connection. Siya ang blessing sa'yo. Di ba nagulat ka? Ano pinagagawa mo? Huwag mo na lang ang bigas natin. Pagkain mo yan. Kulit mo. Ace of Cups. Yan na yung blessing from heaven. Itong person na to na si Six of Wands. Siya na nga. At mukhang siya na ang magmamahal sa'yo ng tunay at pahalagahan ka. Siya na nga. Malalaman mo na lang. Siya na. Hindi ka pa niyan kilala. Pero, siya na yung blessing from heaven. Siya na yung magmamahal sa'yo ng tunay. No? Ito, pahalagahan ka niya. Bigyan ka niya ng importansya. Madalang ang ganong klase ng tao kasi madami ang
naglalaro sa relationship na hindi seryoso, na hindi nagmamahal ng tunay, kumbaga gamitan, ganyan ang mga nangyayari. Pag kadalasan no, sa pakipagrelasyon ng iba, lalo yung iba ay immature pa. Yun ang realidad ng buhay. Madalang lang ang nagsiseryoso, ang nagmamahal ng tunay at pinapahalagahan yung kanilang karelasyon o partner. Kaya ako masasabi ko maswerte ako sa partner ko kasi kahit malayo na agwat ng edad namin, ay nakatagpo ako ng ganong klase ng tao na marunong magmahal, magpahalaga, yung ganun ba, no? Na ingatan ka, mamahalin ka ng tunay. Yan, madalang lang kasi ang ganyan. Mas marami ang loko-loko. Kung mamahalin ka man ng tunay, ay may mabisyo pa na, alam mo yung multi-mission ka? O kaya ay, diba? May mga ganon. So, pag nakatagpo kayo ng mahalin kayo ng tunay, pahalagahan ka, no? May care sa feelings nyo, you should be grateful. Yan. Kaya ako, I am grateful. Yan. So, yun lang, kay hindi naman talaga maraming pera. Ano lang naman trabaho ng asawa ko. Minimum lang ang sahod, yun lang talaga. No, yun lang talaga. Ano ang hindi ko matanong yung feelings nito kasi hindi ka pa kilala eh. Pero yun ang darating sa'yo. Yung tunay na magmamahal sa'yo at yun ang blessing from heaven. Ayan. Actually, there is a reunion na mangyayari doon, no? Reunion o pwedeng pagsasalo din to eh. May mag-invest, may tutulong sa'yo. Yan, no? O may dito. Eh, baka ito na yan na mag-invest. At ito, baka pwede ding reunion na mga friends mo. Reunion ng family. It's a family reunion. Mga ganun. Pwede din itong 3 of Cups, no? Ayan. Ano pa ang next na mangyayari sa'yo? Ano kaya ito? May babalik o makakabalik ka. Pwedeng gano'n, may babalik sa'yo, ikaw yung babalik. Pwedeng place or person to yung babalik sa'yo, o ikaw yung babalik sa place. At ano to, person na may babalik? Upright ba to? May babalik na person? Ganon? Hindi. Hindi person na may babalik. May babalikan ka? Hindi. Ay, para bang may ginawa sa'yo continuously, magsasucceed na babalik sa kanila. Babalik sa kanila, no? Babalik sa kanila. Tama. Yung mga ginawa nila sa'yo. Talagang nag-put sila ng effort. Talagang there's hard work, no? Na ginawa nila, siguro, this evil, yung babalik sa kanila. Evil. No, it's not evil. Panraidor or harm. Mga ganong harm, babalik sa kanila, magtatagumpay na babalik sa kanila. Yung harm, panraidor, kung ano man yung sinent nila sa'yo, no, na
like evil eye. Evil eye. Evil eye nila. Like evil eye. No? Panraidor. Kasi yung mga nakapang-hire ng evil eye, as you know, puno ng inggit yung mga yan. Yung mga nang sisend ng evil eye nila. Inggit nila ang pinagmulan yan. They're motivated by envy. Parang ano din yun parang psychic attack. Parang ganun. Parang evil, yun na nga, evil eye yun na evil eye. Evil eye nila. Evil eye. Yung may mix na negative emotion yun for sure. No? Basta evil eye. Isa na yung evil eye dyan. Basta meron yun silang sinense yun na panraidor, pambabackstab, o basta evil eye, isa na yung evil eye dyan. So, babalik to yun sa mga na-sent ng evil eye. Ayan, at magtatagumpay yun sa kanila yun, tutusok yung, instead na tumusok sa'yo, babalik sa kanila evil eye nila, dun tutusok sa kanila. Actually, harmful din yung evil eye nakaka-drain din ng energy yung evil eye. Kahit ako naka-experience na, pwede sasakit yung ulo mo nun Titigan ka lang nila, alam niyo, ay sinasabi na, evil Nazar, yan. Evil eye yan sa English, sa ano pa, sa Indian evil Nazar yung tawag nila dyan. Isa na yan, no? Yung glance and stare nila ba? Nakaka-drain din ng energy yan, tsaka nakaka-apekto sa iyong kabuhayan kasi they are driven and motivated by their envy. Kaya evil eye, no? Hindi evil to na yung sinent nila sa'yo like witchcraft. Hindi. Evil eye to. No, kaya hindi evil. Hindi evil spirit. Okay? Evil eye lang. Evil eye or mga patraidor ba na yung nanggigigil sila sa'yo, naiinis sila sa'yo na with negative emotion yung kanilang pagtingin sa'yo. Basta tingnan nyo na lang kung ano epekto ng evil eye. At ano din yan parang napakalakas daw niya sabi ano pa ang next na mangyayari sa iyo niyan sa buhay mo. Suswertein ka na sa love life mo at may darating na nga na blessing from heaven, new love. Galing mismo sa heaven yan. Hindi ibig sabihin na galing sa heaven yung person na hindi. Yung blessing, no? Parang yung person na yan, ibibigay yan sa'yo, no? Parang pag meeting kayo ng person na yun, magkakilala kayo ng person na yan. Kasi yan na yung blessing ng heaven, no? Ng celestial being sa'yo. Yan, yung tao na yun, okay? Hindi yan galing sa langit, ha? Blessing lang. Parang pag-meeting kayo ng tadhana, parang pag-meeting kayo ng celestial being, no? Yan na yung yan na yung blessing sa'yo. So yan, 3 of Wands and the Fool. May hindi na maging positive and fearless or hindi na makapag-take ng risk or hindi na makapag-take ng leap of faith. Itong mga gumawa ng yung mga nag-sense ng evil eye, hindi na mas-sense yung evil eye nila. Ganon pati. No. Iba naman to siguro. Kasi separate naman siya.
or may hindi na makapag-take ng risk, mag-aantay, no? There's waiting. Ano to? Itong 3 of Wands in the full in reverse na to. Hindi na makapag-take ng risk. Person ba to? Na hindi makapag-take ng risk? Tao? Hindi siya person. Evil? Something na evil. Evil. Upright po ba yun? Oh, evil. Some, ano yan siya? Spirit, evil spirit. Evil spirit nga na nandi-destroy. Meron yung evil spirit na nandi-destroy. Like Jezebel spirit. Ganon. Jezebel spirit. Hindi na yun pang-atake kasi yan ang masyadong deceitful din yung Jezebel spirit na yun eh. Yan. Pwedeng tanggalan ka niya ng faith o mawalan ka ng faith. Ako naka-experience ako niyan. Nahirapan ako kasi nawalan ako ng faith. Yan ang nang-atake din. Yan ang nang-atake din. Lalo sa mga prophet. Meron pa yung mga scheme yan. Yung Jezebel spirit na yan na pinapatake nila yung mga prophet sa mga witches. Pinapagawa ng black magic. Mga ganyan ba? Basta masyadong maano yan. Mas strategy po ba yan? Mas strategy. Hindi. Masyadong trickster yung Jezebel spirit. Hindi. Masyado siyang manipulative. Kasi magician. May clue ako magician. Upright po ba yan? Mas manipulative. Hindi. Masyado siyang deceitful. Deceitful. Hindi. Masyado siyang vicious. Yung Jezebel spirit na yan. Ayun, vicious. Masyado siyang vicious. Yung Jezebel spirit na yan. Lalo may mga mission ka, ay yan, takin ka ng mga ganyan. O kaya kung hindi ka nila ma-atake, no, hindi ka madala sa mga pangbuyo, kung ano. Ipatake ka nila sa mga witches. Yung nasulsulan nila yung mga witches. Atakin yung tao na yan, no? Lalo kung malapit sa Diyos at naka-Diyos o kaya ay prophet, pinapatake niya sa mga witches, pinapagawa nila ng black magic yung mga prophet at yung malalapit sa Diyos na mga tao. Ayan, masyadong vicious daw iyan. Bakit? Ano po ba mangyayari dyan sa Jezebel spirit na yan, Yahweh? Ilalagay mo na po ba yan sa abyss? Kasi hiniling ko, hindi. Actually, niling ko yan kay Yahweh na ilagay niya na sa abyss yan eh. Pero hindi pa daw ilalagay sa abyss. Ano po ba? Ilagay mo na po ba yan sa impyerno, sa Jezebel spirit na yan? Sa impyerno siya ilalagay. Actually, yung sabi ko, dapat ilagay na lang si ano. Hiniling ko yan sa kanya na ilagay na yan si Jezebel spirit. Masyado kasi. Para bang ang tingin ko, deceitful. Ako nga nawawalan ako ng faith eh. Parang magaling siya ano ba? Magpalito ba? Ganun ba? Yung parang maging clouded yung isipan mo. Ganun guys, so you should be aware, no? Na may ganyan, no? Isa yan sa nagpapahamak din sa mga souls din ng maraming tao na udyukan yung mga tao na gumawa ng witchcraft, gumawa ng mga like yung mga witches, di ba? Udyukan nilang gawa ng witchcraft, black magic, yung mga prophet at yung malalapit sa Diyos, yung mga Diyos na tao, di ba? So yan, isa na yan. At parang may ginagawa ng parang manipulation, masyadong vicious, no? Masyadong vicious na. May ginagawa silang tricks. Tricks niya ba yun? Para mawala ng faith. Basta obserbahan ko, tricks niya yun. Parang nililito, ginugulo yung isip ng isang tao. No? Ganon. Para, actually, spirito lang yan eh. Spirito yan si Jezebel eh. Queen daw yan sa ano eh. Tama po ba Yahweh? Queen yan nung silang unang panahon. Queen daw yan, pero napaka-vicious. Sino ang Diyos niyan? Unang panahon, yung sinasamba niyang Diyos, si ano ba? Si Baal? Si Baal. Oh, si Baal nga, si Baal.
Yun ang alam ko dyan din. Yun, si Baal nga daw, no? Si Baal yung kanyang sinasamba ni Jezebel na yan, no? Hindi kagaya kay na Moses na si Yahweh ang kanilang sinasamba, no? Panahon yun na wala pa si Jesus Christ noon, no? After na kunin ng God si Moses, yun ang alam ko, yun ang ikwento ko sa inyo, yung alam ko, Hindi man pulido, pero basta yun ang alam ko. Nung pinaakyat sa Mount Sinai si Moses para kunin na siya ng God, kasi dinala po ba Yahweh si Moses sa langit? Nandun ba sa langit? Nasa langit to si Moses ngayon. Nandun po ba siya sa Garden of Eden ngayon si Moses? Nasa Garden of Eden kasi nandun nilalagay ang mga soul ng mga tao. Kasi tao yun si Moses, di ba? Dinala na siya dun sa Garden of Eden. Ang ganda-ganda daw dun. So, ayan. Si Jezebel Spirit. Ayan, si Jezebel Spirit. Sa impyerno daw siya ilalagay, guys. No? Yung tungkol sa Garden of Eden. Bawal daw yun ikwento, sabi ni Yahweh. Bawal siya yan sa mga tao. Siyempre, hidden knowledge. Sa pangkalangitan na yan Basta, nandun si Moses. And for sure, yung family niya nandun na yun. Nung pinaakyat daw si Moses sa langit na na siya dun. Para bang bago ata yun mangyari, ay parang pinasabi muna sa mga tao na may isisend yung God, may isisend si Yahweh na Messiah, or yung parang prophet din. At yun na ngayon dumating si Jesus Christ. Yun na yung Messiah. Yun na yung parang kapalit niya na para mag-guide sa mga tao, para para magturo sa mga tao, gano'n. At naligaw na tayo. Hindi naman naligaw, guys. Napalayo lang. Pero, so interesting sana. Kaso, hindi daw pwede, no, yung sa Garden of Eden na, ayaw ni Yahweh na i-bulgar o gano'n kasi yun Pag merong mga dapat na ikwento at merong hindi dapat na ikwento. No? Kasi, na yan parang sa kalangitan na kasi na information. So, pa? Ang next na mangyari sa buhay mo yan. Boom. Ay, magiging maging napaka-attractive, positive, goal-driven. Yan. Maging passionate, at charismatic, very brave, positive, sabi ko na enthusiastic, maging determined, active, full of vitality, nasabi ko na yung goal-driven, para nabublo na bulaklak, kasi may bulaklak dyan. Yun, guys. So, ito na lamang for collective reading.